Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Hi guys! So ngayon, ikikwento ko sa inyo kung paano ko pinapahirapan mga service ko noon sa tuwing uwian. What? Uy! May service? Mayaman pala kayo eh. Loh, may service lang? Mayaman na agad? De, ano kasi? Sa dati naming tirahan, malayo yung school sa bahay namin. And when I say malayo, as in malayo. Ay, over naman sa layo. Oo, malayo siya. Pero, di naman ganun kalayo. Pero para kasi sa akin nung bata pa ako malayo eh. Ganon din ba kayo nung bata pa kayo? Yung feeling nyo ang laki-laki sobra ng mundo? Wow! Pero totoo naman eh, malawak yung mundo. Gaano kaya kalawak yung mundo? Hoy! Ano ba? Ang gulo mo. Tungkol saan ba talaga to? Sa service mo o sa mundo? Ay, sorry. Going back sa kwento, paglabas kasi ng face namin, highway na yung tatawirin namin. And according sa aking mother, Ma, mahirap ba tumawid dun sa sa highway sa Ha? Ay, dun sa Oo, highway na kasi talaga yun. Naku, marami nga dati na didisgrasya dun. Alaway, Ma? Oo, tanong mo pa sa papa mo. Pahirapan daw ang pagtawid dun. Hala, Ma, di ba sa pagtawid pa yung palengke nun? Oo. Hala, di araw-araw mo pala yung tinatawid noon para mamalengke. Oo. Grabe, galing-galing talaga ni Mama. Batang to. Noong ako nasa daycare pa lamang, talagang hatid sundo ako nila Mama at Papa. Kasi walking distance lang naman yung layo. Pero simula nung nagtungtong na ako ng kinder at kinailangan ko nang pumasok sa school na may kalayuan sa aming tahanan, doon na nag-umpisa na ako'y ipa-service na. May tindahan din kasi kami noon. Si Mama nagbabantay at si Papa naman may trabaho. Kaya wala na silang time para sa akin. May charot lang. Siyempre meron. Sadyang mas okay kasi kung mag-service na lang ako para, on time ako lagi makapasok ng school at di na kailangan pang makipagsapalaran dun sa highway. Sa dati naming tirahan, dalawa yung naging service ko noon. Si Kuya D at si Kuya K. Si Kuya D, yung first ever service ko noon. And as far as I remember, behave lang ako na estudyante sa kanya. Hindi tumatakas. What? Hindi mahirap hanapin kapag uwian. Dumidiretso agad ng sakay sa tricycle kapag oras na para umuwi. Diba, Kuya D? Oh, diba? Naging service ko siya from kinder to grade 1 ata. Then for some reason, kinailangan na akong ilipat ng service. Pero hindi dahil sa makulit ako nun ha. Behave lang ako eh. Diba, Mama? Nilipat ako ng ibang service sa kadahilan ng secret, basta. Bala kayo mag-isip. De, joke, ang samain, no? Di ko lang talaga matandaan yung rason. Basta ayun, nag-iba na ako ng service. And with that saying, dito na papasok sa kwento si Kuya K, ang aking pangalawang service. Madali lang naman ako pasunurin nung bata pa ako. Yung bang kapag sinabi sa akin na, kapag uwian na, anong gagawin? Gagala. Aantayin po si Kuya K sa guardhouse. Tama. Pero, simula nung araw na niyaya ko ng mga kaklase ko noon na pumunta sa isang pinagbabawal na lugar, nasira ang record ko ng pagiging most behaved service passenger ko. At yan ay inyong malalaman sa part 2 ng kwentong service.
Ano ba yan? Bitin! Kwento mo na. Grabe, pabitin naman to si Ate Abby. Pa-part 2 pa. Sa part 2 na nga ni.